Mapagpalang umaga muli sa ating mga kapitbahay. Sa araw na ito, muli tayo tumako sa pagsamba o pananalangin sa Diyos. April 29, Miyerkules na araw, at napakaganda. Bukas at 30 na. At sana ma-declare tayong free. No? Pero nasa atin pa rin at sa resulta ng ating mga sitwasyon ang magiging mangyayaring pagdeklara. Salamat sa Diyos na we have a promising day. At tuloy tayong umasa lamang sa Panginoon dahil ang ating Panginoon talaga ang nagbibigay ng araw, nagdadagdag sa buhay, nagbibigay ng kalusugan, umiingat sa atin. Of course, siya ang nagbigay ng buhay sa atin sa umagang ito. Muli, itong inyong abang likod, Pastor Cyril Galancian, na mag-alay at magdala sa ating mga tahanan sa paanan ng ating Panginoon upang ang kanyang patnubay ay ating pagtiwalaan, ang kanyang pag-iingat, ang ating asahan sa araw nito. Habang ating dinudulog ang ating mga concern at saka dalahin sa Panginoon. Hangad ko na samahan niyo po ako at tayo po ay taimtim na manalangin at sa maikling oras na ito ay maidulog natin sama-sama ang ating mga tahanan sa Panginoon. At of course, ang ating mga trabaho, ang ating mga dapat gawin sa araw na ito. Naway patnubayan tayo lahat ng Panginoon at dalhin po natin ang ating mga mahal sa buhay sa Panginoon sa umaga ito. Sa salita ng Diyos muli, inuumpisahan natin dahil through the Word of God, pinakausap tayo ng Panginoon. Through our prayer, we talk to the Lord. Kahapon, tinalakay ko po sa inyo ang unang yugto ng kung ano baga ang ibig sabihin ng thou shalt love thy neighbor as thyself. Natalakay na po natin ang loving the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ayon po sa nakasulat sa Matthew chapter 22, mula sa 34 hanggang sa 40. Sa time po ito, may isang napakagaling na tao. Siya po ay lawyer at nagtanong sa Panginoon, which is the great commandment in the law. Para bagang tuksuhin lang, tempting him. At sinagot siya ng Panginoon dito sa katagang ito na mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito yung una at dakilang commandment, the first and the great commandment. At sa napapaloob po dyan yung first 4 na sa 10 commandments, relationship of man to God. At yun po ang pinakauna na dapat maasikaso, maisagawa ng tao sa kanyang buhay. Hindi niya pababayaan na ang kanyang relasyon sa Diyos ay hindi maayos.
Then, pagkatapos niya, the second commandment, na sabi ng Panginoon, the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. Diyan naman nakapaloob ang 6 pa doon sa 10 commandments, which is the relationship of man to man. At ang una pong tinuro is na tinalakay natin kahapon ay walang iba kundi yung sundin ng mga anak at igalang ang mga magulang ng mga anak. Yun ang sinasabing honor thy father and thy mother. The fifth commandment na itunuro ng Panginoon. Ang relasyon ng tao sa tao, mga minamahal ko, ay mahalaga. Dahil ang uunahin mo talagang ayusin ay ang relasyon mo hindi sa kapwa, sa kapitbahay o sa ibang tao, kundi ang relasyon mo muna sa iyong pamilya ay dapat maayos. At yun po ang itinuro una. Honoring the father and the mother has the great blessing. At ang great blessing sa mga anak ay nakasulat din, mahabang buhay at saka mabuting pamumuhay. It may be well with thee, and thou mayest live long. Thy days may be prolonged. Okay? So yan po ang una. Ngayon, mayroon na naman isang lawyer, mga minamahal ko, na nagmamagaling, na nagtanong sa Panginoon. Dito muna tayo dadako. Ang sabi sa Luke chapter 10, verse number 25. Actually, ito ay parable ng Good Samaritan, yung taong hindi mo man aasahang tutulong, siya ang tumulong. Verse number 25, ang sabi ay ito, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Ito na naman. Isang taong matalino, siguro nakapag-aral kasi lawyer. Okay? Pero ang tanong, ganun pa rin, ang motibo ay mali. Yung manunukso ba? Parang mga tao talagang marurunong, nag-aral, na talagang ang kanilang filosofiya, sila na ang pinakamarunong at ang iba ay kanilang binababa. Hindi po masamang mag-aral, hindi po masamang may kurso. Pero pag ang kurso mo ay gagamitin mo para ipagmalaki at pagmayabang, yun ay hindi na tama. Siguro tinitempt nila ang Panginoon kasi ang Panginoong Jesus ay hindi naman nakapag-aral sa mga universidad. And so, ito po ang taong ito. Pero iba yung kanyang tanong na may panunukso. Panginoon, ano ang gagawin ko upang mamana ako ang buhay na walang hanggan? Okay? Ito po, concern siya sa kanyang kaligtasan, spiritual. Okay? Then 26, ito ang answer ng Panginoon. Katulad din ng answer niya doon sa isang lawyer na nagtanong. Una, he said unto him, what is written in the law? Hast thou readest? Okay? Ano bang nakasulat, sabi ng Panginoon, sa kautusan? Binasa mo ba ito? Okay? Ito ang sabi niya, 27, he answering said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Yun. Ito yung answer ng lawyer. Kasi tinanong ng Panginoon, ano bang nasulat sa law? Nabasa mo ba ito? Walang doubt, nabasa po niya. Kasi memorize niya, in-answer niya eh. Thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, with all thy
with all thy might, with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Ayan. Ito naman sagot ng Panginoon, and He said unto him, thou hast answered right. Okay? Tama yung sagot mo. Okay? Sabi ng Panginoon, thou hast answered right. At ang sabi niya, this do, and thou shalt live. Ayan. Gawin mo ito, at ikay makapabuhay. 29, ito sabi niya, but he, willingly to justify himself, said unto Jesus, who is my neighbor? Yun. Hindi lang po siya nagmamagaling, kundi kanyang dinadjustify ang sarili niya. Panginoon, sino ang aking kapitbahay? Sabi niya, do. Nung sinagot niya ay, do it to thy neighbor as thyself. Sinagot niya ang Panginoon, justifying himself, who is my neighbor? At dito po, sinaysay ng Panginoon ang Good Samaritan. The Good Samaritan, ang kwento ay ito, may isang tao from Jerusalem to Jericho, siya po ay nagta-travel. Pagkatapos po ang ginawa sa kanya, ninakawan siya. Kinuha ang lahat ng mayroon siya. Okay? At siya po ay binugbog ng mga magnanakaw. Okay? A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. Yan. Kinuha ang kanyang mga damit. Ito ay Jewish person. Kasi from Jerusalem to Jericho, siya po ay pumunta. While traveling, siya po ay ninakawan at lahat ng mga gamit niya kinuha. Kasama na po ang kanyang mga damit at lahat-lahat. At siya po ay sinugatan pa. At iniwan siya na talagang half dead. At ito po, by chance, there came down a certain priest. Ang unang dumaan ay priest. Religious person, very religious. Priest. Okay? At tiningnan lang siya. Nung makadaan, a certain priest that came that way, and when he saw him, he passed by on the other side. Alam niyo, mga totoo po, mga minamahal ko, na dapat religious leaders should be the one that will be first helping. Because they know the spiritual aspect. They must be very concerned. They must be very burdened for the situation of any person. Pero pambihira, tiningnan lang, tapos pass on the other side. Wala man lang itinulong. And likewise, a Levite. Ang Levites naman, ito yung tinatawag mga taong marurunong, lawyer. Ayan. Dumaan at the same place. And look on him. Tiningnan lang din siya. And pass by on the other side. Oh. So, religious leader, smartelic leader, marunong, political leader. Okay? Yan ang mga yan. Pero walang nagawa. Tiningnan lang, hindi tumulong. 33, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. A certain Samaritan. Alam ba ninyo kung ano yung Samaritanong tao? The Samaritan is a man who is mixed blood. Mayroon siyang Jewish blood, mayroon siyang Gentile blood.
At ang Samaritan at Jewish hindi pwedeng magsama. Ayaw ng mga Jewish people, na mahaluan ang kanilang pure blood. Kaya po, ang nangyari ay hindi sila magkasundo. Hindi magkasundo. At walang dealings ang Jewish with the Samaritan. Pero ang Samaritan, nagkaroon ng compassion. Tinulungan niya. Alam ba ninyo na ang priest are Jewish people? Religious people are Jewish people. Yung priest that time, ang Levite, Jewish din. Mga marurunong lang at mga nakapag-aral. Mga intelektual na tao. Wala ding nagawa. Sila dapat talaga ang tutulong, pero hindi nakatulong. Here is the Samaritan who is not really the right person that must help, did help. At ang pagtulong niya lubusan. Kasi ang sabi diyan 34, and went to him, nung makita niya, nagkaroon siya ng awa, he went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his beast and brought him to the inn and took care of him. Nung tumulong ang Samaritan na ito, Good Samaritan, lahat ay kanyang ibinigay. At ang sabi diyon sa verse 35, and on the morrow, when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host, and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Kaya dito po makikita natin that the help of the Good Samaritan is complete. Pinuntahan niya, nilinis niya, binihisan niya, okay, pinix niya yung wound, pagkatapos dinala niya doon sa bahay pagalingan, at doon po nung gumaling, binigyan niya ang may-ari ng bahay at sabi niya, ito ang aking at asikasuhin niyo tong taong ito. Pagbalik ko ay aalagaan ninyo. Pagbalik ko, lahat pa ng ginastos ninyo ay babayaran ko. Now of course, alam natin na all spiritual leaders teaches that this Good Samaritan is none other than the Lord Jesus Christ. The Good Samaritan picturized the Lord Jesus Christ na siya lamang ang makaayos ng lahat. Siya lamang ang maka-fix ng lahat. Siya lamang ang maka-provide ng lahat at wala ng iba. So therefore, mga minamahal ko, iiwanan ko sa inyo ang mga katagang ito na ang tagapagligtas na isa lamang, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya lamang maka-fix ng anumang bagay na kinakailangang maayos. We are facing a very, very great, terrible crisis. At alam niyo ba, sino lang talaga makapagpagaling nito at makapagpatigil nito? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang Diyos na siyang nagpahintulot na mangyari ito. Kaya what we do is to ask the help of the Good Samaritan, the Lord. Yan po ang lagi kong ginagawa araw-araw, asking the Lord's compassion on us, asking the Lord's protection on us, asking the Lord's preservation on us. Bakit po? The Good Samaritan is the one that can give us salvation in the flesh and in the spirit. Remember, ang tanong ng lawyer, Lord, what shall I do to inherit eternal life? Kahit na may religion ka, ang religion mo hindi makaligtas sa'yo. Ako po, Baptist, pero hindi ko tinuturo, pasok kayo sa Baptist para maligtas kayo. Kasi po, ang Baptist di makaligtas. Pero may tagapagligtas.
At ang tagapagligtas, isa lang. Yan ang namatay sa cross na siyang nag-o-offer ng buhay na walang hanggan para sa lahat ng tao. Masishare ko rin sa inyo po kung ano ang kaligtasan na ino-offer ng Panginoon. Pero by this time, nais kong iiwanan sa inyo na ang makaligtas sa atin even sa pandemic na ito, sa crisis na ito, is only the Good Samaritan. It is the Lord. It is the Lord that can change the seasons, the times and the seasons. It is the Lord that can change our status. We are living in this pandemic world. Yan na ang sitwasyon natin ngayon. We're praying na sana malifted na. Pero sa palagay nyo kaya, ito pinag-usapan namin Sinasabi ko sa mga membro ko, ilagay na natin ma-lift up na madeklara nakasali tayo Region 3 na maalis na ang quarantine sa atin. Pero tanong, safe pa kaya tayo pag lumabas tayo? Ha? Sigurado na ba kaya tayo hindi tayo mahawaan ng iba? Kaya dapat talaga pag ideklara ang isang lugar na wala ng COVID-19, dapat wala pa rin papasukin sa boundaries natin, sa ating mga lugar. At kinakailangan magiging maingat din pa rin tayo na tumanggap ng mga tao sa ibang lugar. Bakit po? Because habang hindi pa deklarado ang ibang lugar, yan ang nakakatakot. I-declare tayo na COVID-free. Pero ang tanong, paano ang ibang lugar na hindi pa COVID-free? Mamaya, yun ang nakakatakot na magkakaroon uli ng another lockdown dahil sa totoo lang hindi pa totally. Kaya we need to be very careful. Pero sino lang talaga ang malapitan natin na mag-take good care sa atin? None other but the Lord. Yun lang yun. None other but the Lord. Ang tunay na makapix ng lahat, maka-protect, maka-preserve, at makakilos upang tayo po ay manatiling maayos, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya lapit tayo sa Kanya, hingi tayo ng tulong, at patuloy tayo na magiging puso na mapagpakumbaba, kasi yun talaga ang binibigyan ng Panginoon ng biyaya. Yung pusong mapagpakumbaba, ang taong mapagpakumbaba, hindi magmagaling sa sarili nating karunungan, kundi tayo ay titikluhod at hihingi ng habag ng Diyos. Sa umagang ito, the Lord is our Good Samaritan that can heal us, that can fix us, that can give us life, that can provide all our needs, and that can preserve our life. Heavenly Father, Lord, today, once again, we bring our families to you, recognizing that whatever we do is just temporary, but what you can do is final. Panginoon, aming dinudulog sa inyo ang aming sitwasyon right now. We pray for your preservation. We pray for your protection. We pray for your guidance. We pray for your wisdom and understanding as we do our job today, as we do our work today. We pray, Lord, for our families. Kayo po ang Good Samaritan that can help us for our family's sake. Iadalangin ko ang bawat pamilyang ito, Gonzales, Vergara, Amurao, Gomez, Hinson, Magkalas, Tiki, Canlas, Ganancial, Balinas, Mercado, Castro, Masiklat, Santos,
Sampang, Tua family, Sikat, Canyo, Nereson family, Pineda, Macanmay, Sison, Ching, Abena family, Gibara family, Paras, Kayanan, Liwanag, all of this family residing dito po sa Little Baguio. Neredon family, Estacio, Baron, Galang, Mungkal, Manyo, Torla, Di Guzman family, Bernardi, Buko family, all of us residing in this place of Little Baguio, O God. We need your protection again. You've been faithful to us. Almost na, Panginoon, na pagkatapos po itong araw na ito bukas, there would be some places that will be declared. Sana po ang aming pamayanang Tarlac, province of Tarlac, ay makasali. For whatever your desire, O God, whatever your will, it must be done. Panginoon, hingi lang namin pabor sa inyo as we continually beg you, because ikaw ang Diyos na naghahangad na pag kami nanalangin, dapat kami manalangin ng tuloy-tuloy, matapat at faithful na nananalangin. Alam namin na alam nyo na ang aming mga pangangailangan, bawat pamilya. But Lord, kailangan namin sambitin, sabihin sa inyo. Kailangan namin ng inyong tulong sa araw na ito. Kailangan namin ng inyong good health. Kailangan namin ng inyong healing kung mayroong sakit. Kailangan namin ng inyong provision. Kailangan sa physical. Kailangan din po namin, O Diyos, ng inyong protection and preservation. At nanggagaling po sa inyo yan, kaya we ask that na iyan ay igawad ninyo sa aming lugar ng Little Baguio, sa aming mga pamilya, lahat na nandito. At Panginoon, kung gaano kayo katapat sa mga nakarang araw, dalangin namin na patuloy ang katapatan ninyo. Ibuhos nyo sa amin sa araw na ito. Patnubayan nyo ang lahat ng aming gagawin. Ilayo nyo kami sa lahat ng mga kapahamakan. Ilayo nyo kami sa lahat ng mga danger. At i-preserve nyo kami, Panginoon. Ano man ang gagawin namin ngayong araw, kasihan ninyo. Give us wisdom in making things and doing things. And Lord, we pray also for our world. We pray for our frontliners. Ang aming mga local government officials, katulad ng aming Mayor Andy Lacson, Vice Mayor Joey Baloyot, lahat po ng mga kapitan, Benvenedo, Feliciano, dito sa Little Baguio. Lahat po, Panginoon, na kumikilos sa araw na ito. Papaabot sa amin yung mga tulong, mga frontliners namin na kumikilos at nagtitinda. Tulungan niyo, Panginoon, na magawa nila ang kanilang responsibilidad, na sila'y protected and preserved, O God. Ang aming mga kasundaluhan at ang aming mga police, Panginoon, that are doing the checkpoint. Tulungan ninyo at palakasin sila. And continually kami magtutulungan, Panginoon, as a team to fight together. Dalangin din po namin, O Diyos, ang aming mga official sa national, ang aming presidente na patuloy ang inyong kalakasan, pagkaloob nyo sa kanya, preserve ang kanyang pamilya, ang aming Vice President Leni Robredo at lahat po ng mga congressman at mga senador who is working in their respective areas of responsibility. Yung mga sekretaris po ng aming presidente, patuloy namin inihiling na kayo ang siyang pumatnubay at magbigay ng kalusugan ang mga nagkasakit, pagalingin po ninyo. Most of all, we pray and beg for your protection sa aming mga frontliners. Men and women in white uniform, ang aming mga nurses and mga doctors, for attending any patients, Lord, lalong-lalo na yung may positive sa COVID-19. We pray, Lord, na kayo pa rin ang siyang magprotekta sa kanila with the help of their protecting gear.
Dalangin ko at niisip ko si Dr. Victor T. Katz, Dr. Ellen Grace Balinas. Continually, Panginoon, na sila'y inyong pangunahan at lahat ng mga doctors and nurses, Panginoon. Right now, I'm bringing to you by your grace and mercy ang aking kapatid si Jonas Smith, Ganancial Smith, at saka si Joshua Smith, the Lord, na find out na positive. I pray, Lord, for your guidance to them. I pray, Lord, for their healings. Ang lahat ho ng mga may sakit na positive COVID-19. Bisitahin niyo, Panginoon, at alayan niyo at tapikin ninyo at sipuin ninyo ang kanilang mga pangatawan upang, Panginoon, sila ay magkaroon ng kagalingan at, Lord, help them to recognize you as the only Savior in life, our good Samaritan that can help us every day. Nangako kayo that when we beg you, ang help ay nandyan kaagad. So, Father, I pray that all of this prayer will be answered and will be continually kept. Kayo po ang siyang mag-honor, kayo po ang siyang ma-magnify, kayo po ang siyang mag-glorify, at tulungan ninyo na lahat ng aming gagawin ngayong araw ay magbibigay luwalhati sa inyo. Nawa wala kaming gagawin anumang bagay na hindi kapuri-puri sa inyo. Patawad kung mayroon kaming mga nagawang di kanais-nais o anumang mga kasalanan, o Diyos, linisin nyo kami at tulungan nyo ng aming mga tahanan ngayong araw. Whatever we do inside our houses will just be pleasing to you. Bless the work of our hands, Lord. Supply our needs. We claim that healing will be ours. Pagalingin nyo ang aming bansa, pagalingin nyo ang mundo. Because you are the God who created the world and all things that are therein is. So, Lord, ini-claim ko na ang lahat ng panalangin ng mga tao sa mundo, anuman ang kanilang kalagayan, ay inyo pong maging mabangong samyo sa inyong harapan upang ang aming mundong itong ginagalawan at ang aming bansa ay gumaling. Ito po ay aking dalangin in Jesus' name. Amen and amen.